Napanood mo na ba tong mga video na to? Nakatikim na ba kayo ng baga? Baga ng mama mo. Sa Irvin's Tofu Square na nag-viral din dito sa may UST. At dahil overload, kaya doblehin natin yung quick melt cheese. Tapos, isang buong chicken sausage na ilalagay na. Kung ganon, welcome to reviewing the Fusion Alley as a normal customer. Para sa video na to, re-review natin ang ilan sa mga sumikat na pagkain dito sa Fusion Alley. At hahatiin natin to sa dalawang aspekto. Satisfaction and quality and quantity. Satisfaction. Unahan natin sa baga ng mama mo. 50 pesos for this kind of serving feels like a robbery. Pero baka kasi mahal yung rent nila dito sa Fusion Alley, kaya tatanggalin natin to sa equation. Pagdating sa lasa, medyo malansa siya at kailangan mo siyang isawsaw sa suka para hindi mo malasahan yung lansa. And to be honest, it's nothing out of the ordinary. Kaya bibigyan lang natin siya ng 1 out of 5. Samyang Omelette Overload. It was a good combination of flavors. The savory and spicy taste of samyang complements well sa lasa ng egg and Japanese mayo. And naabot niya yung experience na ang sarap ulit-ulitin. But the taste of the hot dog was a little bit out of place. Kaya bibigyan lang natin siya ng 4 out of 5. Pero i-recommend ko siya na itry nyo. And kung mamahalan kayo sa 200 pesos, then again, isipin nyo na lang baka mahal yung rent nila dito. Tofu Square. When it comes sa mismong lasa ng tofu, medyo maasim na siya with the combination of maasim na sauce and its watery consistency up to the price point of 50 pesos for 4 pieces is going to be a 1 out of 5. Dito naman tayo sa Big Sushi. It's not like a popular stall here in Fusion Alley and it really needs a lot of improvements pagdating sa serving and sa ginamit na ingredients. I don't like na lasang San Marino yung ginamit nilang tuna with the combination of low quality sauce and other ingredients. Bibigyan lang natin to ng 1 out of 5. Ilocos Empanada with cheese. Bibigyan din natin to ng 2 out of 5 na rating. It was good but not too good. Hindi ganun ka-strong yung lasa ng longganisa na ginamit nila na ine-expect ko pagdating sa Ilocos Empanada. And pagdating sa cheese, parang nagtatago siya kasi halos hindi ko siya nalasahan. Quality and quantity. Sa lahat na nakain ko, everything feels and tastes like tinipid pagdating sa ingredients. And it seems most of the food here was made for social media. For us, normal customer to be a one-time customers to the stalls. And para sa aking overall experience sa mga natikman ko dito sa Fusion Alley, it's more on disappointment side. Medyo disappointing. This place was overhyped to the point na hindi na makasabay yung mga pagkain sa expectation na nilibel sa kanila ng mga batibot food vloggers. And what I can see in here is what happened